So simulan natin dito mga idol sa naging laban nga po ng Los Angeles Lakers at ng Houston Rockets. Panalong Lakers sa final score na 104-98. Ang ganda rin ng ginawang sistema dito ni JJ Redick. Nagamit din ng original na starting 5 na lineup sa magandang sistema. And bago yan, huwag niyo po munang kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po mga kaibigan. Nakita naman natin muntik pang matalong Lakers doon sa huling quarter. Nakita nyo, ilang puntos lamang ang kalamangan ng Lakers pero talagang nakita natin dahil nga po sa gumandang sistema ni JJ Redick, gumamit din siya ng mga players sa bench kahit yung original lineup pang ginamit sa starting 5. So far maganda ang naging sistema. So tignan muna natin sino-sino ba yung ginamit sa original na starting 5. Syempre present dyan si Rui Hachimura, LeBron James, Jackson Hayes, Austin Reeves at si Luka Doncic. Nung first quarter nakita natin mababa yung scoring nila pero ang lakas kasi ng depensa both team. Lakers at yung Houston Rockets, parehas talaga sila nagbibigay nakapagbigay ng napakalakas po na depensa. Kung titignan ho natin sa first half ng game, nagtapos po sa 47-48 lamang. Dito kung titignan nyo, 11 minutes ang meron kay Jackson Hayes pero walang puntos. Luka Doncic meron 19 minutes, merong 14 points. LeBron James 5 points lamang siya sa loob ng 18 minutes. Pero ang sinasabi ko sa inyo, noon pa man, kahit nung huling mga naging game ng Lakers, si Gabe Vincent talaga ang nakita natin consistent yung mga tira sa labas. Kung ikukumpara nyo sa mga tira, minsan ni Luka, ni Austin Reeves, hindi minsan consistent. Pero kaya nila mag-drive sa loob. Samantalang laging nakaabang dyan sa panibagong sistema ni JJ Redick at ang Lakers, si Gabe Vincent, hindi lamang yan at si Dorian Finney-Smith. Dahil nga sa pagkatapos ng game, kung titignan ho ninyo, eto hong si Gabe Vincent na bigyan ng 24 minutes of playing time, merong 4 rebounds, isang assist at 20 points. 20 points din ng kay Dorian Finney-Smith, which is meron namang 32 minutes of playing time. Kaya nga mga kaibigan, bukod po sa sinasabi ko na legit na sentro ang kailangan ng Lakers, talagang kailangan ma-maintain nila yung magagaling na shooting guard nila. Sino-sino ba yan? Gabe Vincent, Dorian Finney-Smith, si Austin Reeves, si Luka, alam nyo naman all around ang kanyang ginagampanan na posisyon pero may tira din talaga siya sa labas. Though minsan maraming mga bashers na nagsasabi tsamba lang ang tira ni Luka, pero nakita nyo naman consistent din naman kapag nasa mood or nasa kondisyon ng kanyang mga kamay. Pero kung titignan natin so far, si Jackson Hayes, bumaba yung puntos niya, 3 points lamang siya sa loob po ng 14 minutes of playing time. Kaya nga noon pa man, sinasabi ko, kailangan talaga number 1 ng Lakers bukod sa shooting guard, yung mga galing na shooter, meron na yan. Legit na sentro. So ang tanong ngayon ng mga Lakers fans, meron naman daw mga sentro, bakit hindi ginagamit? Pang display lang daw ba yan? Well, nakita naman natin, kahit nanyan si Alex Len, si Trey Jemison, si Christian Coloco, napakalimit nilang magamit. Siguro, mataas na o mahaba na magamit sila ng 5 to 10 minutes sa loob buong game yan, pero hindi sila usually nagagamit. Ang style kasi ni JJ Redick, alam naman natin noon pa man, small ball lineup. Bihira siya gumamit ng big man. Kung gagamit man siya na medyo matangkad, yung talagang may posisyon sa power forward pero yung sinasabi natin na magpapalakas o sasabihin natin twin tower, hindi po yan nagagawa nito nga pong si JJ Redick. Ngayon sa standings mga idol, nasa pang top 4 pa rin ang Los Angeles Lakers at pangatlo ang Nuggets, pangalawa ang Rockets na tinalo nila mga idol. Ngayon ang Lakers ay meron ng 45 wins and 29 losses. And so far, kung magtutuloy-tuloy po yung pagkapanalo ng Lakers sa mga susunod na game nila, yung advance o yung bracket ngayon sa playoffs ay posible pang magbago. Mababago yan. Marami kasi nagsasabi, hindi pa nga daw tapos yung game, pero meron ng schedule sa playoffs. Sigurado na mga kaibigan, napasok ho sa playoffs ang Los Angeles Lakers. Nasa top 4 sila at nasa 45 to 46 wins sila. Kahit manalo at matalo sila sa kanilang mga susunod na game, magpapataas na lang yung sa standings at sa record nila. Pero sa playoffs, meron na ho silang spot. Ngayon mga kaibigan, eto bang sinasabi natin na sistema ni JJ Redick ay etong original na starting 5 lineup ay dapat ibabad. Para sa akin mga kaibigan, etong starting 5 original na mga kaibigan ng Lakers, maganda yan gamitin lamang sa first quarter.
At kapag ka hindi nagbago at wala sa momentum at rhythm ang mga player, gumamit ho ng mga player sa bench, no? Tulad na lamang ni Dorian Finney-Smith, si Gabe Vincent, si Dalton Knecht. Yung pa nga, nakalimutan ko pa yan. Napakagaling din na shooting guard niya, no? Pero ngayon, nangingibabaw talaga yung galing nito nga po si Gabe Vincent. Tahimik lamang sa sulok. Pero nakita nyo kapag tumira, no? Talagang bihira siyang magmintis. Siya ang talagang halos gumawa ng mga puntos din, no? Dahil kung titignan ninyo, si LeBron James, kahit paano naman, mataas din ang puntos niya. Si LeBron James merong 38 minutes, merong 8 rebounds, 4 assists, at 16 points. Luka Doncic, 38 minutes din, 6 rebounds, 9 assists, at 20 points. Nahati, no? Nahati yung scoring ng Lakers dati kasi lagi lamang naglalaro yan sa tatlong star player, which is LeBron James, Austin Reeves, at eto nga pong si Luka Doncic. Austin Reeves, bumaba ang puntos niya, 39 lamang ang minuto niya, 8 rebounds, 3 assists, at 12 points. Sinasabi ko sa inyo, maraming magagaling na player sa bench po ng Lakers na hindi nadidiskubre. Pero ngayon papalapit ang playoffs, lumalabas ho ang kanilang tunay na galing. Kasi kapag nabigyan sila ng minuto nito si JJ Redick, binubuhos talaga nila, no, para ma-extend yung oras nila at hindi agad sila ilabas. Pero yung sinasabi natin na nasa original starting 5, napakabihirang ilabas. Sila ho talaga yung pinaka highly recommended, no, sa starting 5. Pero merong magagaling pa na nasa bench lamang na nakikita ni JJ Redick ngayon nagagamit. So para mga kaibigan, abang tayo sa mga susunod na update, and please pakiusap ako ng isang like and subscribe. Maraming salamat po.